government mobilization sa mga lugar na apektado ng bagyo, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Nando. Full mobilization ng lahat ng ahensya ng pamahalaan dahil sa epekto ng Super Typhoon Nando, ipinag-utos ni PBBM, Manpower at Resources ng NDRRMC nakahanda para rumisponde sa mga lugar na apektado ng bagyo. Lalawigan ng Cagayan, minayo ng malalakas na hangin at paglan. Malalaking mga alon umampas sa mga baybayin dahil sa Super Typhoon Nando. Yan po ito ng mga hip-hop na gangster. Yun lang po yung nakuha natin. At ang kiniklaim po nila na influensya lang po sila ng isa pong tinatawag natin na mga isang rapper na personality. Hip-hop gangster, nanguna umano sa pangguguno sa kilos protesta kahapon sa Maynila. Ayon sa Manila Police District, Pinoy rapper na nag-udyok sa mga ito, kasama sa iimbestigahan ayon sa Philippine National Police. Andyan yung arson, andyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace. Gusto namin sunugin yung palasyo. It's a seditious act in itself. Marahas na protesta kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga nanggulo sa rally posibleng kasuhan ng inciting to sedition ayon sa DILG. Initially, hawak na ng OSAA kasi. Pero all of a sudden, si Bryce Hernandez parang nagbago ng isip. Teka muna, magtanong muna ako sa lawyer. So parang, na-hold on. So ginawa nung OSAA, sinil na lang nila para hindi matamper. Senador Ping Lacson nagbantang babawiin ang legislative immunity ni Bryce Hernandez kung hindi isusuko ang personal computer nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Malawakang paninira at pakikialam sa mga dokumento ng DPWH, kinundena ng Independent Commission for Infrastructure. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of Civil Defense ang full mobilization ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa pagresponde sa mga lugar na maapektuhan ng Super Typhoon Nando. Samantala, nakahanda na ang nasa 4,000 rescue team mula sa National hanggang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para rumisponde sa mga lugar na apektado ng bagyo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Full government mobilization sa mga lugar na apektado ng bagyo, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Nando. Handa ng puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan na rumisponde sa mga kababayan nating mga ngailangan ng tulong sa gitna ng pananalasan ng Super Typhoon Nando. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of Civil Defense para sa full mobilization ng lahat ng ahensya para sa gagawing pagresponde sa mga individual na mga ngailangan ng tulong sa lahat ng mga lugar na apektado ng malakas na bagyo. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon at nakaalerto na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng tulong. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Office of the Civil Defense or OCD na immobilize ang lahat ng national government agencies upang tulungan ang mga local government units na paghandaan ang Super Typhoon Nando. Sa ulat ng OCD, naka-full alert at handang rumisponde ang local at national government officials sa banta ng sama ng panahon. Nakahanda rin ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo, kabilang na ang posibleng storm surge at matinding pagbaha sa Hilagang Luzon. Batay sa datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaninang alas 10 ng umaga ay nasa mahigit 4,500 families o katumbas ng nasa mahigit 13,700 individuals ang nakapag-preemptive evacuation na.
Mayroon ding nasa mahigit 28,000 na pamilya o katumbas ng nasa 104,000 na individual mula sa 190 barangays na apektado ng Super Typhoon Nando. Doon po sa mga lugar na direct hit ika nga dito sa Super Typhoon Nando, malakas po kasi talaga yung hangin dala nito, no? Kaya nga tinawag itong Super Typhoon, aabot sa Typhoon Category 5, no? So yung lakas nito nung hangin na ito magdadala ng unang-una syempre storm surge doon sa mga malalapit sa baybaying dagat. And then syempre yung lakas ng hangin syempre, no? Maaring makasira ito ng mga properties natin, no? Ng mga puno, ng mga linya ng kuryente. Ayon naman kay OCD spokesperson Juni Castillo, bilang tugon sa utos ng Pangulo, nasa mahigit 4,000 Search and Rescue o SAR team na binubuo ng nasa 52,000 SAR personnel. 3,000 personnel naman ang tutugon sa debris clearing team gamit ang nasa 600 equipment. Dagdag pa ng tagapagsalita ng OCD, hindi lamang sa Northern Luzon sila nakapokus kundi maging sa ibang parte ng bansa na maapektuhan naman ng habagat na pinalakas ni Nando. Sa lakas ng bagyo, hinahatak nito yung habagat. So ibig sabihin yung mga pag-ulan, no, doon sa mga rehiyon na hindi sakop nitong Northern Luzon. So that includes Central Luzon, ang Calabarzon, no, ang Central Southern Luzon, pati itong Mimaropa, di ba, sa Visayas, no. Basically itong western part ng ating bansa, makakaranas ito ng malalakas na pag-ulan. Ayon pa kay Castillo, sa mga oras na ito ay wala pa silang natatanggap na ulat na nasawi o nasugatan dahil sa bagyong Nando. Muli ring nagpaalala ang OCD na kapag mayroong inaasahang sakuna ay alamin ang pinakamalapit na evacuation center at sumunod sa paalala ng lokal na pamahalaan lalo na kung kinakailangan ng lumikas. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa mga lalawigan na pinakabinayo ng Super Typhoon Nando ang probinsya ng Cagayan. Naranasan sa mga bayan doon ang matinding bugso ng hangin at pag-ulang dala ng malakas na bagyo. Mula sa Lalo, Cagayan, ito ang balita ni Nimrod Torano live. Magandang hapon, Nimrod. Kumusta ngayon ang sitwasyon diyan sa lalawigan ng Cagayan? June, sa kasalukuyan ay wala pa rin kuryente sa downstream area ng Cagayan, partikular sa Apari, Bagao, Gonzaga, Santa Ana at Santa Teresita. Kaninang umaga ay itinaas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa Signal Number 4 ang ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan dahil sa lakas ng hangin at pag-ulang dala ng Super Typhoon Nando. Pinakaapektado ang bayan ng Santa Ana na nasa ilalim ng Signal Number 4 at ilang bahagi ng Babuyan Group of Islands na nasa ilalim ng Signal Number 5. Sa video na ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Cagayan, makikita ang malakas na hangin at bugso ng ulan na nararanasan sa coastal area ng Santa Ana. Halos tangayin na ng hangin ang mga taong nagtatakbuhan para makasilong. Malakas na hangin din ang naranasan sa Balatubat, Camiguin at sa ibang bahagi ng isla ng Calayan, gayon din sa bayan ng Casili Norte, Camalanyugan. Habang sa bayan ng Apari, matataas na alon at ang nasaksihan ng mga residente kasabay ng malakas na ulan at naglagay din ang mga residente ng pabigat sa kanilang mga bubong upang hindi tangayin ng hangin. Samantala, ang Bagunot Bridge naman sa bayan ng Bagao ay hindi na nadaanan mula pa kanina dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. At para tulungan ang mga taong tatawid sa naturang tulay ay naghanda ng bangka ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team at isang pasyente naman mula sa Barangay Taging ang kinakailangang sunduin at itawid sa nasabing tulay upang dalhin sa paggamutan. Sa bayan ng Lalo, nagtumbahan na ang mga pananim na palay matapos daanan ng bagyo. At sa bayan ng Ballesteros naman, mayroong nasa 34 na pamilya o nasa 100 individual ang pansamantalang inilikas patungo sa mga barangay hall na nagsisilbing evacuation area. Sa bayan ng Pamplona naman, nasa 110 pamilya o katumbas ng nasa halos 300 individual ang inilikas patungo sa evacuation center sa barangay Nagatatan. Kaugnay nito, pinulong na ni Governor Edgar Aglipay ang mga department head ng lalawigan upang alertuhin ang lahat ng frontline office upang maktuwang sa pagresponde at pagtugon sa pangangailangan ng mga Cagayano.
June, patuloy ang abiso ng Pag-asa na maging mapagmatsyag sa epekto ng bagyo, lalo na ang mga mangingisda dahil ayon sa forecast, posibleng umabot sa hanggang 3 metro ang taas ng alon sa dalampasigan sa susunod na 24 oras. Yan muna ang update mula dito sa Cagayan. Balik sa iyo, Jude. Oh, Nimrod, yung inuulat mo, dyan pa lang yan sa may, kumbaga, hindi doon sa mga isla dyan sa Cagayan kasi naglandfall kanina doon sa Calayan Islands, dyan sa Cagayan, yung bagyo. Kitang-kita na natin dyan sa mainland, yung epekto nito. Paano kaya yung nagiging communication ngayon doon sa mga isla na yon? Meron bang, kumbaga, nakukuhang impormasyon ang provincial government dyan, Nimrod? Yes, June, no? Sa pamamagitan rin ng mga residente ay nakakakalap din ang CPIO, Cagayan Provincial Information Office ng probinsya ng Cagayan ng updates mula sa mga probinsya na yon. Alright. Ingatan kayo dyan, Nimrod, ha? Ngayon ba, yung nakikita namin ngayon, matindi pa rin talaga ang lakas ng hangin at ulan dyan sa probinsya? Kasi yung lalo, parang hindi pa naman yan doon sa may coastal area. Tama ba yun, Nimrod? Yes, Jun, no? Makikita rito sa aking likuran na malakas pa rin talaga ang hangin at ang alon ng ilog dito sa bayan ng Cagayan, ng probinsya ng Cagayan. Nasa likod mo ngayon yan na ilog, hindi dagat. Tama ba yun? Ilog po, ilog, Jun. Sige, maraming salamat. Nimrod Torano, nag-uulat ng live mula sa Lalo, Cagayan. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa buong Batanes dahil sa bagsik ng Super Typhoon Nando. Nabalot ng may team na ulap ang Basco, Batanes kanina habang papalapit ang sentro ng Super Typhoon Nando na nagdadala ng matinding pagulan at bugso ng hangin sa buong lalawigan. Sa bayan ng Ivana, walang tigil ang pagbuhos ng ulan at hangin na halos ikabuwal na ng ilang puno. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Sabtang sa Batanes kung saan makikita ang paghampas ng malalakas na hangin sa mga bubong ng mga bahay ng mga Ivatan na gawa sa Kogon o Nipa. Bukod sa hangin at ulan, ramdam din ang malalakas at matataas na alon sa Batanes, dala ng bagyong Nando. Sa lakas ng hampas ng alon, nag-iwan ito ng pinsala sa mga seawall at dalampasigan sa isla. Babala ng mga lokal na otoridad na manatili sa ligtas na lugar habang patuloy na lumalakas ang bagyo sa baybayin ng probinsya. Nawalan ng supply ng kuryente ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Ilocos Norte, bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Nando sa probinsya. Umabot sa wind signal number 4 ang naranasan sa probinsya kung saan naranasan ang malakas na pagbayo ng hangin at mga pag-ulan. Dahil dito, hindi agad makapagsagawa ng power restoration ang mga lineman ng Ilocos Norte Electric Cooperative sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Napilitan din na magsara ang ilang mga establishment doon dahil sa lakas ng bagyo. Hindi nakaligtas ang lalawigan ng Ilocos Sur sa bagsik ng bagyong Nando. Sa barangay Banbanabas sa Santa Lucia, Ilocos Sur, isang concrete wall ang gumuho matapos rumagasa ang tubig mula sa bundok dulot ng patuloy na pag-ulan bunsod ng bagyo. Ayon kay Romeo Benavista Jr. mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Lucia, ligtas ang mga residente at walang bahay na nadamay, ngunit pinag-iingat ang publiko dahil maaaring bumagsak pa ang natitirang bahagi ng pader. Samantala, binayo ng Ipo-Ipo ang bayan ng Santa Maria sa Ilocos Sur sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nando. Dahil dito, nasira ang ilang bahay at bumagsak ang maraming puno sa gilid ng kalsada. Nakatakdang magsagawa ng clearing operations ang mga otoridad kapag humupa ang malakas na ulan at hangin sa lalawigan. Ilang sasakyan ang nasapol ng gumuhong lupa sa kahabaan ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet sa kasagsagan ng pagulang dulot ng bagyong Nando.
Sarado naman sa ngayon ang mga pangunahing kalsada paakyat ng Baguio City. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Magandang hapon, Grace. Ano ang lagay ng mga pasahero niyang mga sasakyan na naapektuhan ng gumuhong lupa? Meron bang mga nasugatan sa kanila? Yun sa ngayon nga, batay nga sa nakalap nating impormasyon at ulat, may mga ilang nasugatan sa insidente na yan. Pero ngayon ay kinukuha pa natin ang kumpirmasyon hinggil dyan mula sa mga otoridad. Sa video na ibinahagi sa Facebook ng ilang netizen, kitang nagsasagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ng Bureau of Fire Protection Cordillera. Kita rin sa ilang mga larawan ang pag-asiste ng MDRRMO sa ilang sugatan sa insidente. Ang isa pang video, kita naman ang pagsagip ng mga rescuers sa iba pang natrap sa loob ng sasakyan. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung ano na ang kalagayan ng mga pasyente. Kita naman ang pila ng mga sasakyan sa kahabaan ng Marcos Highway na na-stranded dahil sa pagsasara ng naturang kalsada. Pansamantala rin isinara sa lahat ng uri ng sasakyan ang Cannon Road at Asin Nangalisan San Pascual Road. Pinapayuhan ang mga motorista na huwag munang bumiyahe patungong Baguio City hanggat walang opisyal na clearance mula sa DPWH at lokal na pamahalaan. Hinihikayat din ang lahat na manatiling alerto at unahin ang kaligtasan sa gitna ng banta ng bagyo. Samantala, itinaas naman sa red alert level ang sitwasyon sa Chico River dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig nito as of 3 p.m. kanina. Inabisuhan na ng Mountain Province DRRMO ang mga residente sa low-lying at flood-prone areas na agarang lumikas sa mas mataas na mga lugar at mag-abang at sundin ang abiso mula sa mga barangay at municipal DRRM offices. June, kanina nga ay nakibalita din tayo sa opisyal ng bayan ng Kibungan, Benguet na sa ngayon ay nagsasagawa sila ng forced evacuation dahil nga nitong epekto ng Super Typhoon Nando. Sa ngayon dito sa Baguio City ay nakakaranas tayo ngayon ng malakas na buhos ng ulan at ng malakas na hangin sa lungsod ng Baguio. Kaya naman ang nararamdaman natin na lamig na 16 degrees Celsius, tas meron pang malakas na hangin at ulan, talagang malamig ngayon dito sa Baguio City. June. Grace, ibig sabihin, itong inuulat mo ngayon, hindi ganyan, kung baka sa Baguio City, walang ganong senaryo doon sa Tuba, Benguet, Grace. June? Pakiulit, June? Oo. Yung nakita namin video kanina doon sa Tuba, Benguet, hindi ba nararanasan sa Baguio ngayon yan? Katulad nung pagragasa ng napakalakas sa tubig na yun, na putik na halos. Grace? June, dito sa lungsod mismo ng Baguio, hindi natin nararanasan. Pero dito sa mga kalsada na paakyat, dito sa lungsod ng Baguio, nararanasan itong pagragasa ng putik at ng bato dito sa mga lansangan. Kabilang na dyan yung pamosong Lion's Head dito sa may Cannon Road. Kaya yung ating mga kababayan na napaplanong umakyat ng Baguio ay kansilahin muna at antayin ang abiso ng Department of Public Works and Highways kung ligtas nang umakyat dito sa Baguio City. Grace, sa kabilang side naman, mula Baguio, pababa naman ng La Trinidad. Kumusta naman ang sitwasyon doon? Ganyan din ba? Katulad sa Tuba? June, sa ngayon, ang bayan ng La Trinidad ay nakakaranas ngayon ng mga pagbaha dahil yung mga ilog dito sa may La Trinidad ay umapaw na. Kaya naman inaasahan natin na dito sa Strawberry Farm, dito sa La Trinidad, Benguet, ay lubog na rin sa baha. Kaya naman yung ating mga magsasaka ay pangunahin na naapektuhan nitong banta o nitong epekto nitong Super Typhoon Nando. Alright, maraming salamat. Grace Doctolero, nag-uulat ng live mula sa Baguio City.
Gumuho ang San Fernando Bagulin Road sa La Union, bunsod ng patuloy na mga pagulang dala ng Super Typhoon Nando, kaya hindi ito ngayon madadaanan ng mga motorista. Samantala, nasa orange level na ang alert level status ng Bawang River, habang umapaw naman ang Baroro River sa bayan ng Bacnotan. Ayon naman sa Municipal Risk Reduction and Management Office ng Aringay, nasa critical level na ang low-lying areas ng Aringay River at lagpas tuhod na rin ang baha sa Barangay Dulaw sa naturang bayan. Nakapagsagawa naman ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation bago pumasok ang Bagyong Nando ngayong araw. Nagpakawala na ng tubig ang Magat Dam dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig bunsod ng malalakas na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Nando. Pinayuhan ang mga residente mula sa 10 lugar sa Isabela na maging alerto dahil sa banta ng mga pagbaha. Mula naman sa Santa Maria, Isabela, ito ang balita ni Lori Tayas, live. Magandang hapon, Lori. Ano ngayon ang latest sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam? Yes, June. Inaasahan ang pagtaas ng tubig sa ilang ilog sa lalawigan ng Isabela dahil sa pagpapakawala ng tubig mula sa Magat Dam. Ayon sa datos ng Pag-asa, umabot na sa 185.57 ang level ng tubig sa dam. Ilang metro na lang bago ang high water level nito. Kabilang sa maaapektuhang lugar ay ang mga munisipalidad ng Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, Gamu at Alfonso Lista sa Ifugao. Sa kasalukuyan ay 2 gitna ng dam ang nakabukas at patuloy na nagpapakawala ng tubig. Ayon sa pahayag ng Bureau of Fire Cagayan Provincial Office, pinag-iingat ang mga residente sa posibleng pagtaas ng tubig sa mga downstream area. Pinaiiwas rin ang pagtawid, pangingisda o anumang aktibidad sa mga ilog na konektado sa Magat River System. June, panawagan ng Pag-asa, patuloy na umantabay sa mga update kaugnay ng bagyo at sa sitwasyon ng dam. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan, posibleng mas tumaas pa ang tubig sa mga ilog at lalo pang bumaha sa mga mabababang munisipalidad. Ayon sa MDRRMO, per municipality ay may mga nakadeploy na teams upang mag-monitor sa kanilang mga nasasakupan at sakaling tumaas pa ang tubig, ay may nakahanda ng mga evacuation center upang pagdalhan sa mga residenteng maaapektuhan. Mula dito sa Santa Maria, Isabela, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Lori Tayas. Naka-alerto ngayon ang Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa nararanasang malakas na pag-ulan sa Bulacan at Pampanga dahil sa Bagyong Nando. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa mga naturang probinsya, kaya inaasahan ang pagbaha dahil sa pag-ulan na pinalala pa ng high tide lalo na sa mga barangay na malapit sa coastal areas. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ito ang ginagawa natin ngayon. So starting pa nung Saturday, in fact Friday pa lang, nagpa-blue alert na kami ng Emergency Operations Center. Hindi mo lang inabot katatapos na ang aming post-disaster risk assessment, pre-disaster risk assessment, tapos yung ating mga readiness ng ating mga equipment, ng tao, yun. Bandang 3:00 ng hapon na maranasan sa probinsya ng Bulacan at Pampanga ang epekto ng Bagyong Nando. Sinabayan pa ito ng high tide na umaabot sa 3.1 meters na nagdulot ng pagbaha sa Bulacan, partikular sa bayan ng Kalumpit, Hagunoy, Bulacan, gayon din sa Masantol sa Pampanga. Sa barangay Bulusan at Iba Este sa Kalumpit, umabot na ng hanggang tuhod ang baha. Apektado na rin ang hanap buhay ng ilang residente. Tinataas lang po namin, yung iba nalulubog na nga eh. Mahirap talaga lalo sa mga nag-aaral, yung naghahanap buhay. Magkano nakita ng tricycle, halos di mo hirap na hirap kang buhayin ng pamilya mo sa pamamasada ng tricycle. Tapos ganito pa sitwasyon. Pag ganito, kaya tinan mo, nakaangat ako. Kasi pag hindi ko inangat yan, hindi ako makakapasok. Ngayon, pag lumalim pa rin, unabis na rin hindi ako makakapasok dahil inaabot na hanggang bewang. Halos po lahat lumili ka sa school. Mapakahirap po, mahirap pong kumita ng pera.
hindi makapaghanap buhay ng maayos. Yung baha po ito kasi hanggang bewang. Nangangaba po ang lahat dito dahil sa ito pong bagyong si Nando. Dahil sa high tide, inilagay na sa category alarm critical ngayon ang ilang lugar sa Bulacan, kabilang na ang barangay sa Taliptip sa bayan ng Bulacan, barangay Panginay sa Balagtas at nasa 10 barangay sa Kalumpit at Tagunoy. Samantala, binabantayan din ng mga otoridad ang Ipo, Angat at Bustos Dam sa Bulacan na ngayon ay malapit ng mag-overflow dahil sa inaasahang pagtaas ng tubig. Patuloy namang naka-alerto ang Bulacan at Pampanga PDRMC, gayon din ang MDRRMO sa magiging lagay ng sitwasyon dala ng bagyong Nando. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang Department of Social Welfare and Development Field Office 2 sa pamamahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng bagyong Nando sa Cagayan Valley. Libu-libong family food packs ang naihatid ng DSWD sa iba't ibang evacuation centers sa Cagayan at Apayao upang masiguro na may sapat na pagkain ang mga lumikas na residente. Sa Luna, Apayao, inunload na ang mahigit 400 ready-to-eat food packs na naglalaman ng mga pagkain para sa mga pamilyang pansamantalang nasa evacuation centers. Patuloy ring dinadala ng DSWD ang food packs at iba pang tulong sa iba't ibang bayan bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang magugutom tuwing may kalamidad. Naglandfall na ang Super Typhoon Nando sa Panuitan, Calayan, Cagayan kaninang alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Babuyan Islands. Ang iba pang detalye ihahatid ni Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, ito po ang ating weather update patungkol sa minomonitor natin na si Super Typhoon Nando. Ito po yung ating image based on Doppler radar. Ito rin po yung nagpapakita ng kahalagahan ng mga instrumento natin dito sa Pag-asa. Ito yung nakatulong para ma-identify natin kaninang 3 p.m. na naglandfall na itong si Bagyong Nando dito sa Panuitan Island. Isang maliit na island po na part pa rin ng Babuyan Islands and then part ito ng Calayan, Cagayan. And dito naman sa ating latest satellite image, kung makikita natin yung mata ng bagyo, very well structured po. Ibig sabihin ay malakas po itong bagyo na ito. Nasa kasalukuyan ay nasa coastal waters ng Calayan Island, Calayan, Cagayan. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 215 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo or sa sentro ng bagyo at pagbugso. Ibig po sabihin ng pagbugso ay bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito, lalo na sa eye wall o yung kadikit ng mata ng bagyo, nung eye ng bagyo. And then meron itong 295 kilometers per hour. Malakas po ito. Ibig sabihin ay posible nito na mapatumba yung mga kabahayan na gawa sa light materials at pwede rin ito na makapagpabuwal ng mga malalaking puno. And bukod dito sa epekto nitong si Super Typhoon Nando ay nananatili yung epekto ng habagat. At yung pag-ikot, kapag nasa Northern Hemisphere, itong mga bagyo natin ay counterclockwise yung ikot. Kaya hinihila niya yung moisture na associated dito sa habagat at yun din yung isa sa mga dahilan kaya tayo nakataas sa orange rainfall warning dito sa Metro Manila. At bukod doon ay naaapektuhan din yung western part ng Southern Luzon, particular na yung Mimaropa at ganoon din sa western part ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Para sa ating latest track na tatahakin na nitong si Bagyong Nando, today po nandito siya sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Bukas ng umaga, alas 2 madaling araw, ay nandito na siya sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility at unti-unti nang mababawasan yung epekto nito sa ating bansa, particular na sa Northern Luzon. At yung inner circle, ito po yung lugar na kung saan merong tayong at least 89 kilometers per hour na lakas ng hangin. Malakas po yan. And then yung outer na dilaw na linya naman, ito yung may at least 39 kilometers per hour. At dito rin natin nakikita yung size nitong bagyo. By the way, yung
mata ng bagyo, yung radius niya ay nasa 50 kilometers. Kaya kung mapapansin natin, ay malaking bahagi din nung eye wall yung tumatama sa ilang islands natin dito sa Babuyan. And also, sa mga susunod na araw ay mananatili siya na super typhoon, and by 2 p.m. sa Wednesday, dito na siya tuluyan na mas mababawasan yung intensity. From super typhoon ay magiging typhoon na lamang ito at magtutuloy-tuloy siya dito sa southern part ng China. Para naman sa ating mga nakataas na signal from 1 to 5, yung mga signal number po natin, pertaining po yan o nakafocus po yan sa lakas ng mga hangin. Signal number 5 po tayo dito sa buong Babuyan Islands. Ibig sabihin, more than 185 kilometers na lakas ng hangin yung mararanasan natin dito. Kaya yung mga kababayan natin na nandyan, ay patuloy po natin na pinapaalalahanan na mag-ingat, at kung nasa evacuation center po tayo, wag po muna tayo na lumabas. And then, nakataas pa rin naman sa signal number 4. Ibig sabihin naman ng signal number 4 ay 118 kilometers per hour na lakas ng hangin hanggang 184 kilometers per hour. Dito po yan sa southern portion ng Batanes at sa northern seaboard o northern part ng Ilocos Norte at ng Cagayan. Signal number 3 naman dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, yung northern portion and central portion ng Apayao at yung northern portion ng Cagayan Province. Signal number 2 naman dito sa natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, dito sa Ilocos Sur, sa probinsya ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao at northern portion ng Benguet at ganoon din yung northernmost part ng La Union. So binanggit po natin yung mga nakataas sa signal number 2 to 5, pero meron din tayong signal number 1. At kasama po dyan yung natitirang bahagi, yung from dito sa signal number 2 pataas, ito po yung mga nakakulay yellow hanggang violet, at yung mga naka-light blue naman po or yung blue ay yung mga nakataas sa signal number 1, at hindi naman po dito kasama yung Metro Manila. Yung signal number 1 naman, 39 to 61 kilometers per hour yung lakas ng hangin na associated dito. So binanggit po natin yung lakas ng hangin na associated o kaugnay dito sa Bagyong Sinado. Ngayon naman ay punta tayo sa rainfall. Gaano kalakas ng mga pagulan yung inaasahan natin sa susunod na 24 oras. Dito po sa mga nakakulay pula, ito yung mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Makakaranas tayo ng 200 millimeters na mga pagulan. Ibig sabihin nung ganung amount ay posible yung malawakan ng mga pagbaha at ganoon din yung pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa mountainous o bulubundukin na lugar. And then orange naman dito sa Abra, Apayao at Cagayan, 100 to 200 millimeters. Ang ibig sabihin niyan, within specific province, halimbawa sa Abra, posible tayo na makaranas ng mga multiple, mga ilan-ilan na mga pagbaha doon sa probinsya na ito, at posible din naman yung mga pagguho ng lupa. And then yung 50 to 100 millimeters, dito po posible yung mga localized floodings or yung mga flash floods na panandalian lamang. Dito yan sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yung mga walang kulay, hindi po ibig sabihin yan ay hindi po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Relatively, mas mababa lang na mga amount yung ating mararanasan, pero posible pa rin na makaranas tayo ng mga pag-ulan. So ito po ay today hanggang bukas ng hapon ng 5 p.m. Pero simula bukas ng 5 p.m. hanggang sa Wednesday afternoon ay makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 millimeters dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At kung mapapansin po natin, nakafocus na lang siya dito sa western part ng ating bansa or ng Luzon. Dahil yung posisyon nitong si Bagyong Nando ay tutuloy-tuloy pa na pumunta sa kanlurang bahagi o mag-westward. So tapos na po tayo sa lakas ng hangin at saka mga pag-ulan na dala nitong si Bagyong Nando. Ngayon naman po, yung mga hangin na hindi naman direktang dulot nitong si Bagyong Nando. Ito ay dulot naman ng southwest monsoon or habagat. So yung strong to gale force na mga lakas ng hangin ay pwedeng umabot yan ng 88 kilometers per hour. So yung difference po nito sa mga may signal number, ito pong lakas ng hangin na to ay pabugso-bugso lang. Gustiness po ito. At hindi ito yung pangmatagalan na lakas ng hangin. Ito yung panandalian lang. At kasama po dyan yung Metro Manila, Central Luzon, of course, yung mga hindi po nakataas sa signal number, and then yung Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Bukas ay magpapatuloy yung malalakas na hangin na associated dito sa habagat, at kasama dyan yung Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula at Dinagat Islands. And then by Wednesday, yung Luzon Island natin ay patuloy na maapektuhan ng pabugso-bugso ng malalakas na hangin, including yung Panay Island.
Meron pa rin po tayo nakataas na gale warning. Ibig sabihin ay mahigpit pa rin natin na ipinagbabawal at dinidiscourage natin. Huwag po muna tayo na gumawa ng anumang aktibidad dito sa ating karagatan, lalo na dito sa mga may naka color na red dahil posible na umabot ng 14 meters yung ating mga pag-alon dyan. At bukod pa po dito ay meron tayong nakataas na storm surge warning. Ito po yung taas ng alon na tatama sa ating coastal areas. Ito po ng mga nakakulay pula na ito yung posibleng umabot ng 3 meters or higher na mga pag-alon sa ating coastal areas. At kung nakatira mo po tayo malapit sa coastal areas, ay lumayo po muna tayo dito. At dito naman sa mga naka-orange, 2.1 to 3 meters yung storm surge na posible natin na ma-encounter. And then 1.2 meters naman and below dito sa mga yellow. Again, nung bago po lumapit itong si Bagyong Nando, paulit-ulit po natin pinapaalalahanan yung ating mga kababayan sa mga dapat gawin para maiwasan. After all, ang gusto po natin mangyari ay manatili tayo na ligtas at mabawasan yung mga damages na pwede naman natin na mabawasan kung kaya naman po natin. Kaya ngayong habang may bagyo po at naaapektuhan tayo, gusto po natin na paalalahanan yung ating mga kababayan na patuloy na makinig ng balita at mag-monitor po sa ilalabas na mga warnings and issuance ng Pag-asa. And also, manatili po tayo sa itinakdang evacuation center until sabihin ng mga local DRRM officers na ligtas na. And also, of course, yung mga DRRM officers natin ay nag-update din sa atin kung ligtas na. Mahirap po na lumabas tayo bigla at tayo ay mapinsala. At ganoon din, gusto natin paalalahan na patuloy tayo na mag-ingat at kung hindi talaga natin maiiwasan at kailangan natin lumabas, ay gumamit po tayo ng posibleng magprotekta sa atin. Halimbawa, magsuot tayo ng helmet or any protective gear para hindi po tayo ma-aksidente or mapinsala. At again, ay meron po tayong bukod, medyo hindi man po ito magandang balita, pero gusto po natin again na i-inform yung ating mga kababayan dahil meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layong 1,480 kilometers east ng northeastern Mindanao. At kahit malayo pa po ito, ay may potential po ito na makaapekto sa atin dito sa eastern part ng Visayas at eastern part ng Southern Luzon sa mga susunod na araw. By tomorrow, posible na po ito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili po ito na may medium chance. Ibig sabihin, within the next 24 hours, hindi natin nakikita na ito ay magde-develop sa isang ganap na bagyo. Pero beyond that time, ay nakikita natin na tataas yung potensyal na maging isa itong tropical depression. At kapag pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility or kapag bagyo na siya, pagpasok niya, ito ay papangalanan natin na Opong. Yung magiging paggalaw nito ay northwestward papalapit dito sa eastern coast ng Southern Luzon, particular na yung Bicol region. Ito rin po yung ating TC threat potential. Ito yung nagpapakita ng mga potential na posibleng maging low pressure area or bagyo sa mga susunod na araw. 2 linggo po ito. Ito po yung week 1 from September 22 to September 28. Dito po ay makikita natin na si Bagyong Nando ay tuluyan na nalalabas ng Philippine Area of Responsibility papunta sa Southern China. At ito namang low pressure area na ating binomonitor ay magpapatuloy dito sa paggalaw niya pa northwestward papalapit dito sa ating coastal areas. At kung makikita natin sa week, naniniwala ang Manila Police District na isang grupo ng mga hip-hop gangster ang nasa likod ng panggugulo sa anti-corruption rally kahapon sa Maynila. Kaya naman iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police ang isang Pinoy rapper na ayon sa kanila ay siyang nanghikayat sa iba pa para sumama sa kilos protesta. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Makakaasa po kayo na wala po kaming aarestuhin, na wala po talagang kinalaman doon. Ang ina-assure po natin kahit hindi po natin kayo na-aresto, sisiguraduhin po namin pag nakahanap po kami ng mga ebidensya base po sa mga kuha ng CCTV, pananagutin po namin kayo sa batas. Ganito ang nangyaring gulo kasabay ng anti-corruption protest kahapon sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ayon sa Manila Police District, ang mga agresibo sa pananakit, pambabato, paninira ng mga establishmento at panununog ng mga sasakyan ay grupo ng mga hip-hop gangster na nakasuot ng kulay itim na damit at bonnet. Mga po ito ng mga hip-hop na gangster. Yun lang po yung nakuha natin. At
ang kiniklaim po nila na influensyahan lang po sila ng isa pong tinatawag natin na isang rapper na personality. Bunsod nito, kasamang iimbestigahan ng pulisya ang nasabing Pinoy rapper na nang-impluwensya sa mga kabataang manggulo sa rally. Tinitignan po natin yun at humingi na rin po tayo ng tulong sa ating anti-cybercrime para ma-check po natin. Kasi sinasabi nila po, nagkaroon po ng pagkikayat sa kanila online. Kasama ring iimbestigahan ang impormasyon na binanggit ni Mayor Isko Moreno na may isang dating politiko na may financier na Filipino-Chinese businessman at isang abogado na sangkot din sa pang-uudyok ng gulo. So lahat po ito, pinapaktor ng Philippine National Police sa pagpapile. So dalawang anggulo na po ang tinitingnan natin. Ito yung anggulo sa mismong nahuli ng mga tao na posibleng nililito lamang ng mga nahuli ang ating gobyerno kung sino ang dapat sampahan. Sa naturang protesta, 113 ang naaresto, kung saan 65 ang adult at 48 naman ang mga minor de edad na itinurn over na sa Manila Social Welfare. Sinabi pa ni Major Ines na sasampahan ng MPD ang mga naarestong individual ng patong-patong na kaso. Itinanggi naman ng MPD na mayroong nagpaputok ng baril at namatay sa insidente. Nakita po natin doon sa isang video na social media na sinasabi po mayroon pang putok na narinig. Ito po ay monotone na galing po doon sa mga nanggugulo po sa lugar. Nakita po natin na sa kanila galing po yung monotone. Actually po may nakuha po tayong monotone doon sa mga bag po ng mga ilan doon. At hindi lang po monotone, yung mga pintura po na pinapo nila sa mga pulis natin, nakuha din po yon. Pero po yung sinasabi po na meron pong pagpapaputok sa ating hanay, wala pong ganon. Base sa tala ng PNP, umabot sa 129 ang nasugatang mga pulis at 76 na mga sibilyan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, binisita ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa PNP General Hospital ang ilan sa mga pulis na nasugatan. Personal niya binisita yung ating po mga PNP members na na-injured. At may mga kaukulang, kasama niya po ang ating Director for Controllership para ito naman po sa financial na tulong na nakalaan po para sa ating mga na-injured na member ng Philippine National Police. Bagamat nasaktan, sinabi ng mga pulis na hindi sila kalaban. Nandoon sila para sa peace and order at para sa kaligtasan ng bawat isa, lalo na ng mga protesters na nagpapahatid ng hinaing sa pamahalaan. Nag-start po yung balibagan ng medyo mahina pa lang po noon na. Tapos sinusugod na po nila kami. Kami naman po paatras. Tapos may kumuha po nung signage po. Yung sa traffic sign po, yung mga ganun. Pinalo po sa amin, sir. Tapos bumagsak po kami. Umulong po kami nun. Pinilit ko pong tumayo. Nung pagtayo ko po, nakita ko po yung kamay ko. Malaki yung sugat po. Ang alam ko pong nabubog sa akin, mga nasa 4 po. 4. Kaya di ko po alam nun na kung mabubuhay pa ako nun kasi talagang yung paningin ko po is blanco na po nun eh. Pinilit ko lang po talagang tumakbo para mabuhay po. No? Sa ulo po. Kaya for CT scan pa po ako. Sa kabila ng mga nasugatan at nasirang establishmento at sasakyan, nanindigan ng PNP na nagpatupad sila ng maximum tolerance sa lahat ng oras ng protesta. Sinasabi po natin, sa kabila ng mga isolated incidents na nangyari specifically doon sa Put ng Ayala Bridge, sa general nangyari general assessment po natin, naging payapa sa kabuuan yung naging protest rally kahapon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan sa mga pulis ang mga kaanak na mga ralistang dinakip sa isinagawang protesta kahapon na makita man lamang ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa Manila Police District, iniimbestigan pa ang mga ito kaya hindi pa agarang makalalaya. Pero pagtiyak nila, nasa maayos na kalagayan ang mga inarestong ralista na nasa kanilang kustodiya.
Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Mga pulis at mga nagrarally na wala namang ginusto ko, hindi yung dulot ng serbisyo nyo na hanggang ngayon wala pa rin. Sinugod ang Manila Police District ng mga kaanak ng mga individual na hinuli kahapon matapos masangkot sa komosyon habang nagsasagawa ng anti-corruption rally sa iba't ibang parte ng Maynila. Simula kahapon, mayroon ng mga nagnanais na makita ang kanilang mga mahal sa buhay matapos mapag-alamang nadampot ng mga pulis. Ayon sa isa sa mga ito, palipat-lipat sila ng mga presinto para hanapin ang kanyang pamangkin dahil hindi nila alam kung saan ito dinala matapos arestuhin. Anya, hindi pa niya ito nakakausap o nakikita simula 3:00 ng hapon kahapon. Lahat ng presintong binigay nila sa amin, pinuntahan namin. Wala doon. Sana itong gamot at pagkain ho, tanggapin nila para makainom man lang. Si Nanay Elsie naman na mula pa sa Bulacan, nagulat nang makita sa Facebook ang kanyang anak, isang person with disability na pinoposasan umano ng pulis. May sakit pa ako eh. Nag-aalala ako. Hindi ako nakatulog. Kahit sabi, okay lang yung anak mo, sinasabi sa akin, pero gusto ko talaga makita siya. Maging si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hinahanap ang nasa 6 na miyembro ng kanilang organisasyon. Gusto nating malaman ngayon kung una muna, ano ba ang status nila? Are they in fact detained by the NPD? Tapos anong kalagayan nila? At paano yung access nila to lawyers? Di ba? Basic po yun. Dito sa labas ng Manila Police District, umulan man o umaraw, nakabantay ang mga pamilya ng mga individual na nahuli mula sa nangyaring rally kahapon. Hindi man sila makapasok dito sa loob ng NPD. Nakabantay pa rin ang mga ito para sa kahit anong update na maaaring maibigay sa kanila ng hani ng mga pulis patungkol sa kalagayan o sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa MPD, wala pang katiyakan kung maaari na agad makalaya ang mga nadakip, lalo na at nagsasagawa pa lamang ngayon ng investigasyon. Hindi ko muna po masasagot yan doon sa pagpapiyata. Karapatan po ang mag-post po ng bail. Karapatan po yan. Paniniguro ng MPD sa mga kaanak na nanghihingi ng impormasyon, nirerespeto nila ang karapatan ng mga naaresto, ngunit hayaan din nila ang kanilang hanay na maimbestigahan ang lahat ng nangyari kahapon. Nakikiusap muna po kami sa kanila na hayaan muna natin, tapusin muna natin yung proseso. Alam nyo naman po na hindi siya ganun kadali. At ayaw po nating ikompromiso. At sinasabi ko nga po sa inyo, wala po kaming aarestuhin na wala pong kinalaman at direktang kinalaman dito. Dadalahin ng mga ito sa Prosecutor's Office sa Maynila at maaaring humarap sa patong-patong na kaso gaya ng arson, direct assault, physical injury at malicious mischief. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Malacanang na mananagot ang mga nanggulo sa mapayapang pagdaraos ng malawakang rally kahapon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, tukoy na nila ang mga nasa likod ng panggugulo na may intensyon pa na sunugin ang palasyo ng Malacanang. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas. At ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo, mga gahaman sa kapangyarihan, hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring karahasan kahapon sa protesta sa Ayala Bridge at Mendiola sa Maynila na malapit na sa palasyo ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng mga sangkot sa panggugulo ay mananagot sa batas. Aabot sa 216 ang naaresto sa naturang insidente na nagresulta rin ng pagkasugat ng ilang individual, kabilang na ang mga pulis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa 216 na inaresto, 127 ay adults at 89 naman ang menor de edad. Ayon kay Secretary Remulla, nakamonitor na mabuti si Pangulong Marcos sa nangyayari at mahigpit niya ang bilin sa mga pulis sa ganitong mga klaseng protesta. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance.
And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng maharap sa kasong arson o inciting to sedition ang mga naaresto dahil hayagan anya na may intensyon ang mga nakitang nakasuot ng black mask na sunugin ang palasyo ng Malacanang. Andyan yung arson, andyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunugin palasyo, is a seditious act in itself. Patuloy pang iniimbestigahan ng DILG kung sino ang mga nasa likod nito, pero posible ayon sa kalihim na isang local terrorist group ang nasa likod ng panggugulo sa anti-corruption rallies. Iniimbestigahan na rin ito ng Philippine National Police. The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in Luneta or in the Luneta or in the People Power Monument, but with the vigilance of our PNP to look at the situation, because we had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what is going on and to assess, and the vigilance paid off and none of it transpired. Safe to say, we are still investigating according to our intelligence reports, and we will come out with a report pretty soon. And so, about the threat, continuously ina-assess po natin yan. We have different threat group. We have the communist terrorist group. We have the local terrorist group. We have, lalo na kung may spillover from Mindanao going here, especially we have elections in Mindanao. We have the Islamic terrorist group. We have the BIFF, the DI Hasan, DI Maute, and other threats like, for example, our situation in the West Philippine Sea. So pinag-aaralan po natin lahat yan. Ayon sa Department of Information and Communications o DICT, kumalat ang paghimok sa tinatawag na Black Mask March mula sa grupong Anonymous PH. Kabilang ang tinatawag na Black Mask March. Ito yung mga team itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Sa unang kumalat na, ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Sa gitna rin na nangyayaring protesta, nahack ang 19 na government websites. Ayon kay DICT Secretary Aguda, agad naman itong naresolba at walang anumang naging seryosong epekto sa operasyon ng ahensya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Itinaas na ng Hong Kong Observatory ang standby signal number 1 nitong Lunes ng tanghali at nakatakdang itaas sa signal number 3 ang babala pagsapit ng 9:40 ng gabi dahil sa papalapit na super typhoon Ragasan na tinatawag na Bagyong Nando sa Pilipinas. Ayon sa HKO, tinatayang dadaanan ng bagyo ang east-southeast ng Hong Kong pagkatapos tawirin ang Luzon Strait patungong South China Sea. Dahil din sa inaasahang epekto ng bagyo, nakatakdang suspendihin ng Hong Kong International Airport ang lahat ng kanilang passenger flight sa loob ng 36 na oras simula Martes ng gabi. Isasara ang paliparan ng Hong Kong mula alas 8 ng gabi ng Martes, oras sa Hong Kong, para sa kaligtasan ng mga pasahero at ang mga manggagawa. Sa patuloy na paglapit ng bagyo, ilang mamamayan ang nagtungo na sa mga pamilihan para bumili ng mga essential goods. Sa ilang supermarket, makikita na halos naubos na ang mga tindang karne, gulay at bottled water. Posibleng maglabas ng gale o storm signal number 8 bukas, araw ng Martes, sa pagitan ng 1:00 ng hapon at alas 4 ng hapon dahil sa inaasahang pagtindi ng sama ng panahon.
Babala ng mga otoridad, mararanasan ang malalakas na hangin, malalaking alon, pagbaha dulot ng storm surge at ang mga pag-ulan na may kasamang thunderstorm mula Martes hanggang Miyerkules. Isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng United Kingdom, Australia, Canada at Portugal matapos nitong formal na kilalanin ang State of Palestine sa gitna ng tumitinding krisis sa Gaza. Mariin naman itong tinuligsa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iginiit na ang aksyon na ito ay pagbibigay ng gantimpala sa teroristang grupo na Hamas. Ito ang balita ni JP Nunez. To revive the hope of peace and a state solution. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. Formal nang kinilala ng United Kingdom ang Palestine bilang isang estado. Ayon kay United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, ang hakbang na ito ay makatutulong para magkaroon na ng kapayapaan ang rehiyon na ngayon ay nakararanas ng matinding krisis. Nagpasalamat naman si Palestinian President Mahmoud Abbas sa makasaysayang pagkilalang ito ng UK at nangakong tutuparin ang commitment nito bilang isang estado. Mariing tinutulan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ginawa ng UK at iginiit na ang ganitong hakbang ay pagbibigay gantimpala lamang sa terrorist group na Hamas. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. Pinabulaanan naman ni Prime Minister Starmer ang pahayag ni Netanyahu at sinabing hindi reward sa Hamas ang pagkilala sa Palestine bilang isang estado, kundi bahagi ng sanctions at pagpapatibay sa two-state solution. Our call for a genuine two-state solution is the exact opposite of their hateful vision. So we are clear, this solution is not a reward for Hamas because it means Hamas can have no future, no role in government, no role in security. And we have already prescribed and sanctioned Hamas, and we will go further. Bukod sa United Kingdom, kinilala rin ng Australia, Canada at Portugal ang State of Palestine. Sa inilabas na pahayag ni Australia Prime Minister Anthony Albanese, sinabi nito na ang pagkilalang ito ay nagpapakita ng lehitimo at matagal ng hangarin ng mga Palestinian na magkaroon ng sarili nilang estado. The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. Bahagi din anya ito ng isang international effort para buhayin muli ang momentum para sa two-state solution. Simulan na ang tigil putukan sa Gaza at palayain ang mga bihag ng Hamas. Nangako naman si Canadian Prime Minister Mark Carney na handang makipagtulungan ang Canada para sa mapayapang hinaharap ng Estado ng Israel at Estado ng Palestine. Kasabay ang muling pag-iit na ang pagkilala sa Palestine ay hindi gantimpala sa terorismo. Nagbigay na rin ng pahayag ang Foreign Minister ng Portugal na si Paulo Rangel at sinabing nakikiisa sila sa mga bansang kumikilala sa Palestine bilang isang estado, kasabay ng panawagan na palayain na ang mga bihag at itigil na ang kaguluhan doon. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina. É urgente e é crítica a libertação dos reféns, alguns dos quais nossos nacionais ou com ligações ao nosso país. Sa kabila ng mga pagkilala, nananatili ang kaguluhan sa Gaza at maraming sibilyan pa rin ang naiipit sa mga pag-atake mula sa Israeli Defense Force at sa grupo ng Hamas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na magdaragdag ng $100,000 fee para sa mga bagong aplikante ng H-1B visa o mga foreign skilled workers na nais magtrabaho sa Amerika. Nilinaw ng White House na ito ay one-time fee lamang at hindi saklaw ang mga kasalukuyang may hawak ng H-1B visa o ang mga magre-renew. Pinangangambahan ang epekto nito sa mga bansang tulad ng India, China at iba pang nagbibigay ng malaking bilang ng IT at tech professionals dahil maaaring mabawasan ang mga papasok na manggagawa at maapektuhan ang operasyon ng kanilang mga kumpanya sa US. Layunin ng hakbang ayon sa White House na pigilan ang pang-aabuso sa programa, protektahan ang sahod ng mga Amerikano at tiyaking ang mga kumpanyang kukuha ng dayuhang manggagawa ay handang magbayad para sa kanilang halaga. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang handang humarap sa nilikha-niyang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos lumabas ang isang ulat na may natanggap din umanong milyong-milyong piso mula sa contractor si PBBM bilang campaign contributions sa nakaraang 2022 elections. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hayaan na lamang nila na gawin ng Commission on Elections ang trabaho nito at handa rin anya ang Pangulo na humarap sa ICI. Opo, matapang po ang Pangulo at alam po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaari maimbestigahan dito, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. Nais nang ipasumite ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boje D. III sa Independent Commission for Infrastructure ang mga nakalap na impormasyon sa pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom. Samantala, wala pang natatanggap ang liderato ng Kamara na tugon kaugnay sa pagpapauwi sa Pilipinas kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na isinasangkot ngayon sa mga anomalya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Sa kanyang unang pagharap sa media, ipinahayag ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boje D. III ang kagustuhan nitong isumite na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga nakuhang impormasyon ng House Infrastructure Committee o Infracom sa isinagawa nitong dalawang pagdinig. Ang House Infracom ang nagsasagawa ng pagdinig sa mga maanomalyang flood control projects. Ginawa ng bagong leader ng Kamara ang pahayag nang tanungin kung ano na ang kahihinatnan ng legislative inquiry ng Infracom. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa Infracom. Sa tingin ko, mas makakabuti na ipasa na namin sa ICI. Ayon naman kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, kukonsulta siya kay Speaker D kaugnay ng issue. Susundin din niya ang pronouncement ng Speaker sa pagsumite ng documents at reports sa ICI. Samantala, wala pang tugon na natatanggap si Speaker Boje D sa abiso nito kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress. Ito ay matapos pa walang bisa ng House Speaker ang travel clearance ni Co noong September 19 at utusan na itong umuwi ng bansa sa loob ng 10 araw. Wala pa sa ngayon but siguro hintayin natin. Total, binigyan naman natin na siya ng 10 araw para malaman natin kung anong magiging kasagutan ni Congressman Sal. Wala pa anya siyang impormasyon kung nasa Estados Unidos pa rin ba ang kongresista. Tatalakayin din ni Speaker Boje sa mga kasamahan niya sa House leadership at maging sa House Ethics Panel kung ano ang susunod na hakbang kaugnay ni Congressman Co. Siguro pag-uusapan natin ng leadership, especially yung chair ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para
matiyak natin na makauwi si Congressman Saldico. Iniuugnay si Ko sa kontrobersyal na insertions sa 2025 budget na nagpondo umano sa maanumalyang flood control projects. Gayon din sa SunWest Incorporated na isa sa mga top contractor na nakakuha ng pinakamaraming proyektong kontrabaha sa pamahalaan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiwan pa sa bahay ni Bryce Hernandez ang personal computer nito na posibleng naglalaman ng ebidensya sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson matapos payagan na makakalap ng ebidensya ang dating DPWH official. Nagbanta naman ng senador na babawi nito ang legislative immunity ni Hernandez kung hindi isusuko ang naturang computer. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi pa namin na-unseal. Nagkaroon ng konting glitch kasi naiwan yung computer. But naka-sealed naman yon. Tila nagbago ang isip ni Bryce Hernandez na ibigay sa Senado ang personal computer nito ayon kay Senador Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay matapos payagan ng komite na makakalap ng ebidensya ang dating assistant engineer ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District. Paliwanag ng senador, noong una ay nadala na ng Office of the Sergeant at Arms o OSA ang computer. Ngunit nagulat niya siya kagabi nang malaman niyang walang nadalang computer ang OSA at naiwan ito sa bahay ni Hernandez. Initially, hawak na ng OSA kasi pero all of a sudden, si Bryce Hernandez parang nagbago ng isip. Teka muna, magtanong muna ako sa lawyer. So parang na-hold on. So ginawa ng OSA, sinil na lang nila para hindi matamper. Ayon pa kay Lacson, kinakausap nila si Hernandez at abogado nito para balikan at kunin ang computer. Mas madali niya kung si Hernandez ang voluntaryong kakalap ng mga ebidensya alinsunod sa permiso ng Senado. Dahil kung ibang ahensya ang kukuha nito, kakailanganin anyang kumuha pa ng search warrant o isabina ang dating opisyal. I gave them until 12 o'clock noon time today. Sabi ko sa Sergeant at Arms, you tell Hernandez and the lawyer na hanggang 12, pag hindi sila bumalik doon, I will cancel the legislative immunity na binigay sa kanya. And we will not recommend him to be admitted into the Witness Protection Program. Ngayong araw ay dumalo sina Senate President Vicente Soto III at Senador Panfilo Lacson sa pagpupulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa tanggapan nito dito sa Taguig City. Ito ay upang magbahagi ng detalye ng budget process ng Senado, partikular na ang panukalang pondo ng mga proyekto. Gayon din ang mga nakalap na impormasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pangunahin na ni Senador Lacson. Naglabas din ng pahayag ang ICI kaugnay ng mga ulat na natanggap nito sa gitna ng kanilang pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control. Ayon sa ICI, mariin nilang kinokondena mga ulat na malawakang paninira at pakikialam ng mga opisyal na dokumento ng mga tauhan ng DPWH kaugnay ng maanumalyang mga proyekto. Binigyan diin ng ICI na ang lahat ng mga dokumento kaugnay ng DPWH ay pag-aari ng publiko at anumang tangka ng pagsira, pagmamali o pagtatago ng mga ito ay isang mabigat na paglabag. Nanawagan rin ang komisyon para sa pakikipagtulungan ng lahat ng opisyal at empleyado ng DPWH at ingatan ang integridad ng lahat ng mga dokumento at ebidensya na nasa ilalim ng kanilang kustodiya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara ang reallocation ng nasa 255 billion pesos na halaga ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa locally funded flood control projects. Ayon kay House Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija 6th District Representative Micaela Swansing, ililipat ang pondo sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Ito ang balita ni Rosa Licoz.
Unang-una, alam niyo naman po na talaga ang pinaglalaanan natin ng oras ngayon na to make sure na transparent at ang ating pinapapasang proposed budget for 2026. Sa loob ng 2 linggo, nakatuon ng pansin ng Kamara sa pagpasa sa 2026 proposed national budget. Binigyang diin ito ni House Speaker Bogie D. III. Nagpulong ngayong araw ang mga miyembro ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ng Kamara. Pinangungunahan ito ni House Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing tungkol ang deliberasyon sa mga amendment o gagawing pagbabago sa 2026 proposed national budget bago ang nakatakdang plenary budget deliberations araw ng Martes, September 23. Ayon kay Congresswoman Swansing, pinakamahalagang bahagi ng deliberasyon ang realokasyon ng nasa 255 billion pesos na halaga ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa locally funded flood control projects. Atin pong i-deliberate ngayong araw kung paano po natin ipaprocess yung amendments. Pinakamahalaga po dito, nakita naman po natin na yung isinumite ng DPWH na budget ay bumaba ng 255 billion. So yun po yung pinakamalaking task on the part of the BARC, which is to reallocate essentially the 255 billion pesos. Makikita po na ating mga kababayan line per line kung saan po natin ilalagay yung 255 billion pesos. Pagtitiyak ni Swansing, bibigyan ng prioridad ang pinakamahalagang sektor gaya ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Mahalaga ang bukas sa publikong deliberasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee, lalo na't naging kontrobersyal ang binuwag at nakagawi ang small committee sa nakalipas na 2025 national budget. Anumang napagkasunduan ng Budget Amendments Review Subcommittee ngayong araw, isa sa ilalim pa rin sa approval ng Executive Committee ng House Appropriations Panel, plenaryo ng Kamara at Bicameral Conference Committee. Nasa 23 House members ang bumubuo sa Budget Amendments Review Subcommittee. Tig-tatlo mula sa political parties at party list coalition at may kinatawan din mula sa minority bloc ng Kamara. So definitely not small because we wanted to make sure that we get representation from each of the political parties. So meron pong representation, 3 nominees from each of the political parties plus the party list coalition plus the minority. So kaya po tayo umabot sa 23. Samantala, si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega naman may apela kaugnay ng reallocation ng locally funded flood control projects funds. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control, just like in my case may island barangays din po kami. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi na ng tulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Department of the Interior and Local Government at Department of National Defense para sa ground validation ng mga flood control project. Sinulatan ni DPWH Secretary Vince Dizon, sina DILG Secretary John Vic Remulla at DND Secretary Guibo Chodoro para makatulong ang PNP at AFP sa ground validation. Inihiling ni Secretary Dizon ng assistance ng mga uniform personnel na naka-station sa ground kapag nagsasagawa na sila ng actual validation upang suriin ang integridad ng mga ginagawang flood control projects. Nagtagumpay ang mga koponan ng Judiciary Magis at undefeated na AFP Cavaliers sa unang round ng semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 na nagsimula nitong linggo. Ito ang balita ni JP Nunez. Nagsimula na ang
ang mas maiinit na bakbakan sa hardcourt sa pag-uumpisa ng semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City nitong linggo. Sa first game, agad na ipinakita ng Judiciary Magis ang isang epektibong teamwork sa first quarter ng laban sa Ombudsman Graph Busters. Maaga nilang tinambakan ang Graph Busters matapos ang kanilang 14-0 run sa unang 5 minuto ng laro. Nagtapos ang first quarter, double-digit ang lamang ng Judiciary Magis sa score na 28-7. Sa pagtatapos ng first half, nagawang ibaba ng Ombudsman Graph Busters ang kalamangan ng Judiciary Magis sa 14 na puntos, 38-24. Pagdating ng third quarter, nagsimula ng bumawi ang koponan ng Ombudsman para bawasan ang kanilang double-digit deficit. Naibaba ng Graph Busters sa 8 puntos ang kalamangan ng Judiciary Magis, ngunit kinapos pa rin ang kanilang puwersa hanggang matapos ang third quarter, 52-40. Sa fourth quarter, hindi na nakabawi pa ang Ombudsman Graph Busters at tuluyan ng sinelyuhan ng Judiciary Magis ang panalo sa score na 65-54. Best player of the game si Judge Julius Haba na nag-ambag ng 21 points, 3 rebounds at 3 steals. Isa sa mga naging challenge din sa amin dito, sa mga challenges na dumating is yung familiarity namin sa Ombudsman. Nakakalaro namin sila even before, so alam nila yung laro namin in the same manner na alam rin namin yung laro nila. So ang challenge na lang sa amin kung paano namin babaguhin yung mga style namin para maka-adapt po sa laro nila. Sa second game, dikit ang naging umpisa ng bakbakan ng undefeated na AFP Cavaliers at nag-iisang rookie team sa semifinals na BJMP Greyhounds sa unang 10 minuto ng laban. Sa second quarter, mas naging mainit ang koponan ng AFP. Dinumina nila ang BJMP Greyhounds sa ilalim ng basket. Nakaabante ng 11 puntos ang AFP Cavaliers sa kalagitnaan ng second frame. Bahagyang nakadikit ulit ang BJMP Greyhounds ng single-digit deficit. Subalit nagtapos pa rin ang first half sa double-digit na kalamangan ng AFP Cavaliers, 37-28. Sa second half, pinaputukan na ng tuloy-tuloy ng AFP Cavaliers ang BJMP Greyhounds sa third quarter hanggang fourth quarter upang tuluyang selyuhan ang kanilang panalo at manatiling undefeated. Mas naging produktibo ang AFP Cavaliers kung saan 4 sa kanilang manlalaro ang umambag ng double-digit score na combined 56 points. 11 points mula kay Lieutenant Colonel Roverick Abalos, 14 points kay Lieutenant Colonel Paul Carvajal, 18 points kay Lieutenant Colonel Emeterio Armada at 13 points kay Lieutenant Colonel Alfie Cabael. Ang BJMP Greyhounds, 3 manlalaro lamang ang may double-digit scoring. 10 points kay Jail Chief Inspector Julius Langkay, 15 points kay Jail Superintendent Jesse Gingoyon, at 13 points kay Jail Chief Inspector Luis Fajardo para sa combined 38 points. Final score, 70-57 in favor of AFP Cavaliers. Best player of the game si Lieutenant Colonel Emeterio Armada na kumamada ng 18 points, 3 rebounds, 3 assists at 2 steals. Dahil back to zero ang team standing sa semifinals, parehong may tigisang panalo ang AFP Cavaliers at Judiciary Magis, habang pareho namang may tigisang talo ang Ombudsman Graph Busters at BJMP Greyhounds. Nakatakda ang susunod na mga aksyong tagpo sa nag-iisang liga ng mga public servants sa September 24 sa Paco Arena sa Maynila. Sa second round ng doubleheader match ng semifinals, unang maghaharap ang AFP Cavaliers at Ombudsman Graph Busters. At sa second game, ang Judiciary Magis kontra sa BJMP Greyhounds.
Mapapanood ang live stream ng susunod na mga laban sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports, gayon din sa YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Siguro kung napapadaan kayo madalas dito sa EDSA, nakikita nyo na yung sign na yan. AH26. Pero ano ba ibig sabihin yan? Kala mo ba ang EDSA ay ordinaryong kalsada lang? Mali! International Highway pala siya. Ang nakikita mong AH26 sign, ibig sabihin Asian Highway 26. Isa ito sa mga ruta ng Asian Highway Network na nagdurugtong sa 32 bansa sa Asia. Dito sa Pilipinas, mula Lawag hanggang Zamboanga, sakop lahat ng AH26. At oo, kasama ang EDSA sa ruta. Kaya kapag bumibiyahe ka sa Quezon City, Ortigas o Makati, technically, nasa international route ka na. Maraming akala, local road code lang ang AH26. Pero ang totoo, ang 26 ay route number na binigay ng United Nations mismo sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung may AH1 sa Japan at AH2 sa Thailand, sa atin, AH26 ang buong backbone highway. So next time na mapapadaan ka sa EDSA at nakita mo ang signage na yan, tandaan mo, hindi lang basta tukol yan sa trapiko, kundi isang signage na nag-uugnay sa Pilipinas sa buong Asia. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpaw ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi. Ngayong araw po ng Lunes, salamat po at shoutout kina Benedicto Oinal, Oscar Malino at Felix Letcas. Ngayon din po kay Dante Jimenez, Rolando de la Cruz at Nelson de Truz. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ebreo 12 at 6 na nagsasabi, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.